God or man? Diyos o tao? Ang sabi sa Matthew 15 verse 13 to 14, sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng kapwa nila mga bulag. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Jesus was trying to explain na yung mga teachings ng Panginoon must be separated from the teachings of men. Patuloy na nangyayari ito ngayon. Ang dami-daming Kristiyanong iba-iba ang hugis, ang korte at kulay. Iisa yung Diyos at ang salita niya. Dapat huwag tayong magpakatay at pumatay para sa mga katuroang hindi naman galing sa Diyos. Halimbawa, gusto nyong kumanta ng hymnal lang o di kaya mag-hymn lang kayo, pero huwag patayin yung gustong kumanta ng hindi hymnal. Parehong itinataas at pinupuri ang Diyos, nagtuturo ng kabutihan, ng kagandahang loob, pagsisisi, at pagbabalik loob sa Kanya. Sa palagay nyo ba mas pipiliin ng Diyos ang hymns kaysa sa hindi? Lahat naman ng musika ay galing sa Diyos. May mga nag-aaway-away pa. May church na ayaw ng tambol, ayaw ng tambourine, ayaw ng sayaw, ayaw ng loud music, ayaw ng fun. Kasi ang gusto lang nila tahimik, taimtim. Meron naman na todo yung banda. Napakaingay, napakasaya. Magkaibang magkaiba, pero iisang Diyos lang ang sinasamba at pinapapurihan. Marami tayong mga nakakasanayang ipinaglalaban natin, pero hindi naman pala yun issue sa Panginoon. Pinag-aawayan, para sa Panginoon hindi naman issue yan Hindi big deal. Dapat kukonti lang ang talagang pinaninindigan hanggang mahirapan. Kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Hesus, pananalig sa Kanya, at paniniwala sa salita ng Diyos. Ayan dapat ang pinaghihirapang panindigan. Pero yung pag-apply niyan sa pang-araw-araw na buhay, hiyangan yan. Maaring nag-work sa kanya ang pagdarasal in public, maaring dun sa isa mas gusto niya in private. Maaring nag-work sa church na ito yung loud music, yung pagsasayaw. Maaring sa ibang church, hindi. So kailangan natin niyang respetuhin. Kasi hindi pwedeng lahat tayo pare-pareho. We are all unique. Hindi pwedeng pare-pareho lahat. Sinabi ni Jesus that people should leave teachers or teachings that limit their choices. Although, hindi sila nililimit ng Panginoon. Minsan kasi may mga turo na, dito sa church natin kailangan kakain lang tayo ng umagahan. Tanghalian at hapunan, hindi na. Pwede ba naman yun? Dapat 3 times a day kumakain ng tao. Pwera na lang kung talaga nagda-diet siya at 1 meal a day lang ang kinakain niya. Hindi natin pwedeng ipilit yung nagwo-work sa kabila pero hindi naman kayang gawin ng kabila. Kasi meron tayong free will. Di ba nga yung mga tinuturo ng Panginoong Hesus, hindi naman lahat yan nasusunod natin? Pero by the grace of God, kaya nating sundin. Lalo na kung nakakabuti yan sa atin. Pero kung sinabihan ka ni sister, naku sister, dapat hindi ka nagsusuot ng pantalon, dapat lagi kang nakasaya. Hindi pwedeng ganun. Sa Old Testament, dapat nakasaya ang mga babae. Wala na tayo sa Old Testament. Pwede na rin magpantalon ng mga babae ngayon. Lalo na kung komportable sila. Pero wag naman kayong pupunta ng church na ang suot nyong short ay napakaiksi, parang panty na lang. Nakakahiya naman sa Panginoon. Hindi dahil sa mga taong makakakita sa'yo, ang pinaka number 1 point is nakakahiya sa Panginoon. Kailangan din naman na appropriate din tayo sa pagsasalita man o sa pananamit.
Kahit pa sabihin natin komportable ka kahit na ano ang damit mo, ibagay din naman natin sa okasyon. Hindi ka naman pwedeng mag-swimsuit sa kasalan, hindi ba? So wag din tayo mag-swimsuit sa loob ng church. Dapat alam ng responsableng Kristiyano kung ano yung uncompromisable teachings of God and addition na lang. Dahil lang naging conventional at effective, ay hindi kailangang i-impose sa ibang kultura sa ibang panahon. God bless us all.